Christopher Min, abay nagpaliwalag tungkol sa kanyang nilalabas na mga issue patungkol kay Catherine Bernardo at sa kanyang ex-boyfriend na si Daniel. At ngayong araw, pag-usapan natin dahil itong si Manay Christopher Min ay naglabas ng kanyang statement patungkol sa nauna niyang ibinalita, patungkol sa paggawa nga na di umano ng paraan ni Daniel na makausap si Miss Catherine. Panoorin natin kung sinasabing anuman si Daniel Padilla tungkol sa kanilang paghihiwalay ni Catherine Bernardo. Nung nakaraang episode po ay binanggit namin na may mga nakakakita sa kanyang sasakyan na paikot-ikot sa subdivision kung saan nakatira si Catherine. Wala po siyang sinabi, walang anuman, pero ang mga nagulantang ang lahat ng ilabas si Manay Christopher Min ng isang balita na siya mismo sinasabi niyang meron siyang legit source na nagsasabi na ang kotse daw di umano ni Mr. Daniel Padilla ay paikot-ikot dito po sa subdivision ng Casa Bernardo kung saan nakatira itong si Miss Catherine, no? At sinasabi pa nito, no? Panoorin natin sa pa. Pero ang mga nagmamahal sa kanya, nagbigay ng reaksyon. Wait po sila habitat. Oo, talaga, ganun naman talaga. No, nagkaroon ng captain, parang nagkaroon ng faction eh, no? Baka Daniel, baka Catherine, yes, na happy talaga. Oo. Tapos syempre, dito apektado na naman sila kasi parang umibidalita natin na may umiikot-ikot sa sasakyan. Garang umadfan. Parang hindi naman nagmaman. Mananakot ng mga tao. Ikot-ikot na parang nagtatangsa kung maaari silang magkausap ni Catherine. Ganon kasubot. Pagkatapos ng ibinalita ito ni Manay Christopher Min sa kanyang showbiz channel ay naging usap-usapan po ito at naging debate ng ilang mga fandom like Katniel at ng Katden. At dito po talaga makikita natin kung gaano karami ang supporters ng Katden. Ito pa, let's watch what gato. Yes. Ang reaction po ng kanyang natagahanga, DJ, tama na yan, nagmumukha ka ng kaawa-awa. Humanap ka na lang ng iba. Iwan mo na talaga yung alaala nyo ni Catherine Bernardo. Pero sa hindi inaasahang pangyayari nga, imbis na suportahan ng mga Katniel fans ang pinaplano ni Mr. Daniel o ng mga fans si Daniel Padilla, ay pinakiusapan pa ito na mag-move on na at pabayaan na nga si Miss Catherine Bernardo. Ito pa, panoorin na naghahalig mo sila. Pero ang initial reaction ganun talaga, di ba? Kasi nakikita nila yung idol nila kung paano yung sumatsahad, yung show, na nakatawa sa kanilang pagpansin na siya lang yata yun ang bibigay ng mga pahimagas na gusto niya magkabalikan dahil kay Catherine. At isa pa sa mga nakakagulat na statement nito ni Miss Manay Christopher Min na tila baga si Daniel Padilla lang ang may interest na magkabalikan sila ni Catherine Bernardo. Yun po ang ilan sa mga paglilinaw na sinabi ni Manay Christopher Min, ano? Ito po, panoorin natin. Dahil kay Catherine wala wala sa kanya. Wala, makamupon talaga ng bongga. At talagang so happy sikat. Sumikat ang bongga. Ito, may sinabi nga nito na tila dead mga itong si Miss Catherine Bernardo sa panunuyo na ginagawa di umano nitong si Daniel Padilla towards her. Pero sa huli ay lumabas din ang tunay na dahilan kung bakit po ito po ay binubuhay na issue ni Manay Christopher Min towards Catherine Bernardo and Mr. Daniel Padilla. Panoorin natin ito ngayon. Siyempre ngayon, palabas na ang alingog nito na napakaganda raw. Sabi nung mga nakapanood nung Friday, tignan ang ganito patindahan. Yan ay ipapalit natin sa Lavender Field. Sa huli, matapos nga na ito po ay uminit at talaga napag-usapan ng isyong ito, ay sinabay po ni Manay Christopher Min ang pag-promote ng serye ni Mr. Daniel Padilla. So, ang tanong nga ng marami, magkano ba talaga ang binayad kay Manay Christopher Min para pumuling paingayin ang pangalan ni Daniel kasunod doon po sa kanyang serye ngayon, no, sa Incognito. Kasi pwede naman po nilang i-promote yung serye na ito nang hindi sila nagki-create ng kung anumang issue or kung anumang mga pangyayari na hanggang sa ngayon, according to Manay Christopher Min, wala naman daw pong binabanggit si Daniel Padilla at ang kampo nito patungkol dun sa totoong nangyari na ito. So talagang medyo nalilito na tayo at nakikita natin kung ano ba talaga yung tunay na dahilan kung bakit tila baga binubuhay nila yung patay ng issue, no? Hanggang sa ngayon ay talagang napag-uusapan pa rin siya sa social media na bagay na kinaikrita ng ilang mga Katden fans. Kasi parang ginagawa nila ito, siyempre alam nyo naman po sa showbiz talagang gamitan, diba? Gagamitin yung pangalan ng isang tao para mapag-usapan. Lalo na't alam naman natin na nasa peak ng kasikatan, lalong sumikat si Miss Catherine Bernardo dahil na rin po sa tagumpay niya dito po sa nasabing kanilang movie ni Mr. Alden Richards. So alam na natin, diba? Ito na talaga yung totoong dahilan. Sana po si Manay Chris hindi na rin siya nagbigay ng
ganitong updates tapos biglang isisingit niya na isa na naman daw napakagandang serye na aabangan nila bukod dun pagkatapos ng Lavender Fields. So alam na natin lahat yan at memorize na ng lahat ng mga manonood ang tunay na rason at tunay na motibo kung bakit po nilalabas sila yung mga ganitong balita. Ay nako, magbasa na lang tayo ng mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Unahin natin si Serenato Science. Sabi niya, with regards to Kim Pao movie, wag na munang tignan ang HLA total gross sales 2 billion is super big. Hindi nila kaya maabot. If I were Kim Pao fans, yung unhappy po yung muna ni Josh Lia ang tadod pa sa nila. Baka mahirapan pa ang movie ng Kim Pao. Wag na ang HLA. Sunod pa nila lagpasan ang breadwinner ni Vice Ganda. Pag ito dalawang movie na to, nabanggit, kontento. Sabi niya, kontento na daw na sila na kikitain ng movie dahil ang HLA ay iba level yung magaling si Kim at Paulo. Nalaki ang fan base ng Kim Pao pero hindi yun ang sukatan. Ang cut din, merong casual ang Kim Pao, wala, that's facts. Which is very true, no? Tama yung sinabi ni Seren. Bago nila pangarapin na maabot yung highest top grossing film of all time na Hello Love Again, nagpasa muna nila yung kinita po ng Hello La ng Josh Lia. Yung unhappy for you na 500 millions yun. Lagpasan muna nila yun. Doon muna sila kasi pag putinignan nila yung naging effect o yung naging resulta nung nasabing movie ng cut din, talaga mapipressure talaga sila, diba? So, tama si Seren. Sabi naman ni Miss Esther Santiago, bakit gano'n ang isang vlogger? Nandun daw si Maid sa buro lang, lola ni Alden. At inasikaso pa raw si Alden at nagsusubuan pa yung dalawa. Ano ba talagang totoo kay Alden at Main? Hanggang madaling araw na magkasama at may resibo daw lahat yun. Sus Mariosep. Dapat po, yung mga ganon din yung pinagpapapansin. Sino po ba nagsabi ng si Destiny? Tsaka yung kampo niya, si Mila Baluyot. Yan, isa yan sa mga nagpapakalat na mga ganyan. Nung time na may patay or meron pong burol na lolo ni Mr. Alden Richards, si Meng Mendoza po nasa ibang bansa. Nag-i-enjoy po siya sa snow kasama si Arjo at Aide. Paano naman mangyayari yun? And sabi ni Sir Ren, hi Miss Tares, this is what trying to hold all along. And napatweet ako, bako tungkol dito, told you all, haha, aldaya nung nasabi ko, unbothered ako. At sa tuwing may nababasa sa ibon, nilipat agad ako sa clock, pang-refresh sa mind ko. Ayan, so ito naman yung kanyang komento with regards to this. Ano ba yung clock na yun para at least makapasok din ako sa dyan? So, thank you Sir Ren. Sabi ni PGU, ano malay natin ang relasyon ni Katrin at Alden tulad kay Coco at Julia na walang nakita ang mga tao na sila na nga hanggang nagkaanak ma lang sila, wala pa rin umaamin, kundi ngayon na lang. Kung ako kay Kat, be wise, halos lahat na ng qualities na hanapin ng isang babae ay na kay Alden na. And for sure, magiging responsible husband at tama si Alden as mas maganda na mas mahal ka ng lalaki. Pero syempre, dapat mahal niya rin yun nga lang, mas okay yung ma-feel mo higit kaya kang minamahal. Sayang naman kung mapupunta ka lang sa lalaki na kahit maraming tao ay kaya kang siyang pahiyain. Ayan, ito naman yung kanyang komento with regards to this, kasi parang may utak naman na si Katrin at meron na siyang sariling desisyon and she's on the right age na, diba? Para makapag-isip, para po makapag-decide. Nandun na siya sa punto ng buhay niya na yun. Kailangan lang talaga niya maging wise. Diba kung talagang gusto niyang balikan yung mga nakaraan, whatever it is. So, let it be. Siya po ang magde-decide niyan. Siya rin po, buhay niya naman yan. Pero nandito lang tayo para po sumuporta sa kanya. At kung ano man yung magiging decision niya in the future, siya na yun. Hindi na tayo pasok doon. And sabi ni Miss Jewelry Pahut, sabi niya, hindi ako naniniwala na walang relasyon ng Kat din. Gusto lang nilang private tulad ni Coco at Julia. Never nilang inamin na may relasyon sila kahit meron ng ebidensya, meron silang anak. Kasi nga, ayaw nilang maraming nakikialam. Natuto na si Kat sa past relationship niya. Kaya kung totoong concern at tunay niyang mahal ng Kat din, then respeto natin ang desisyon nila. Salamat Bistaren sa pag-update mo lagi about Kat din. I'm a avid fan of Kat since Mara Clara, sila lang.
dalawa ni Juday, gusto ko sa lahat kasi natural sila kung kumarte, God-fearing, mapagmahal sa pamilya, and very down-to-earth person. Kaya gustong-gusto ko sila. Talaga magkatuluyan ni Alden. Ingat all, God bless. Ayan. Thank you so much, Ma'am Shijivel Rino. Thank you so much. Sabi ni Miss Beba Nanga, thank you so much, Ma'am Dars, for sending us positive news always. Yes, just trust the process. Hashtag cut din is always with them. Especially sa mga legit hashtag cut din. Isa na ako dyan. Dahil dati ala akong hinahangan maliban kay Domian at Coco Jul. Now, may hashtag cut din na. Ayan. Ito naman yung kanyang komento with regards to this. And we are so happy dahil talagang marami pa rin talaga ang nagmamahal at nagtitiwala sa kung ano man yung nakikita natin, diba? Kasi mas powerful kasi yung nakikita natin kasi mga naririnig lang natin patungkol sa kanila, diba? So, salamat Ma'am Shi, Nami Liz. Kaya dito talaga ako nag-watch ng about sa katin kasi napaka-positive ni Miss Dars. Kapit lang tayo mga kat-denatics. Thank you Ma'am Shi, Mami Liz. Salamat po. And sabi ni Miss Arsenia Roque, privacy is the best policy. God bless kat din. Ayan. So, ito naman yung kanyang komento. Tama naman, di ba? Yun yung isa sa mga bagay na hindi pwedeng kunin ni Numan, yung tinatawag na privacy. And sabi ni Miss Feleonen, Darel, salamat lagi sa mga katden updates. Wala kang palya. Ito yung video na sinasabi ko nung nakalipas sa vlog mo, yung biniro ni Dr. Ketisoy na maski si Dr. Ivy abangoy sa pagsagot ni Catherine Ketisoy. Mukhang boto din siya dahil ng Yap Sister na glam team ni Kat. Peg na nila. Palagay ko this time ang Coco Jul. Yan. So ito naman yung kanyang komento with regards to this. Talagang grabe po yung mga pangyayaring ito, no? And of course, Miss Cynthia Valenzuela said, Kat Den is real, support lang natin ang privacy nila. Kung true fan ng Kat Den, respect natin. Kung gusto ni Kat at Alden, ayan. Kung totoo yun, diba? Respektuhin natin, ano man yung gusto nilang dalawa, diba? Kung gusto nila ang privacy, at lalo-lalo na si Kat, ayaw niya na parang may nagde-decide na tao para sa kanya. Kasi sabi niya, I love my life now. Matatandaan niya, sinabi niya yan doon po sa isang reporter, diba? Gustong-gusto niya na yung kung ano yung meron siya ngayon at kung ano yung buhay na meron siya ngayon. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!